Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Medyo marami tayo ngayon. Napaka-interesting ng ating topic. Sana'y magabayan ko kayo. Sana'y magkaroon ako ng kontribusyon sa inyong paglalakbay sa buhay. Hindi nga tayo nagdiriwang ng Valentine's Day. Hindi natin ipinagdiriwang ang araw ng mga santo. Ang pinagdiriwang natin ay ang pag-ibig. Ito ay araw ng pag-ibig. Ngunit hindi lamang pag-ibig. Ang ipinagdiriwang natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Huwag na natin masyadong pagtuunan ng pansin ang pag-ibig ng tao dahil ang pag-ibig ng tao ay nangiiwan. Paasa. Iiwan kang luhaan. Akala mo lang magiging masaya ka, pero ang totoo, hindi. Dahil ipinagdiriwang ng iba na ito ay araw ng pagmamahalan, para masyadong exclusive, para lamang sa mga may holding hands ngayon, para lamang sa may date sa araw na ito. Paano naman yung wala? Paano kung ang iba ay unan lamang ang kayakap sa araw na ito? Parang kawawa naman sila, parang malungkot naman sila. Kaya ipagdiwang na lang natin ang pag-ibig ng Diyos para inclusive, kasama lahat. Amen? Sa pag-ibig ng Diyos, kasama lahat. Sa araw na ito, gusto kong maglatag ng mga prinsipyo. Paano ba hahanapin ang kalooban ng Diyos? Kailangan ko ng ilaw. Akala ko lang kanina hindi ko kailangan. Pero nang nakatayo na ako dito, kailangan ko pala. Masyado kasing maliwanag ang mukha ng tagapagsalita dun sa Facebook. Parang mukha kaming multo dahil masyado maliwanag. Pero okay lang. Ang mahalaga, nababasa ko ang aking mga notes. Gusto kong gamitin ang tekstong binasa ni Jason kanina, isa sa pinakamahabang chapter sa buong Bible, 67 verses. Mag-aaral tayo ng mga prinsipyo. Ano ba nahanap ng mga sinaunang tao ang kalooban ng Diyos, lalo na sa pag-aasawa? Ibang-iba ang kwento sa kaugalian natin ngayon. Sa ating kaugalian, parang hindi maaari na ang magulang ang maghahanap ng asawa para sa anak. O sa kaso ni Isaac, iniutos nga lamang sa alipin ang paghahanap. Palibhasa ay nung panahon na yon, lubhang napakatanda na ni Abraham para umuwi sa kanilang bansa at doon ay ihanap ng asawa ang kanyang pinakamamahal na binata. Sinabi ni Jesus, "Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Ikaw nawa ang maghari sa amin at sundin nawa ang iyong kalooban. Ang puso daw ng Kristiyano ay dapat mahubog sa ganung paraan na una hinahangad niya na siya ay pagharian ng Diyos at pangalawa dapat maganap niya ang kalooban ng Diyos. Dapat meron dalawang klase ng pintig ang puso ng isang anak ng Diyos. Maghari ka nawa sa akin, Panginoon, at masunod nawa ang iyong kalooban. Sa paniwala ko, ang isang lumalagong Kristiyano ay may gayong klaseng panalangin araw-araw na maghari ka sa akin, Jesus, at masunod nawa ang iyong kalooban. Sa talatang 1 hanggang 4 ay sinabi na dumating na ang panahon ng katandaan at nakita ni Abraham na kailangan niyang ihanap ng asawa ang kanyang anak. Noong panahon na yon, isa sa tungkulin ng ama ay ang ihanap ng asawa ang anak. Isa sa katungkulan ng tatay ay papag-asawahin ang anak na lalaki. Parang mahirap yun, ano? Parang sa palagay ninyo ay napaka-risky
Minsan nga tinanong ko si Libay, payag ka? Ako ang maghahanap ng mapapangasawa mo. Magaling akong pumili. Sabi niya, ayaw ko po. Ang gusto niya ay siya ang hahanap at siya ang pipili ng kanyang mapapangasawa. Ang problema nga, kailangan na lamang iutos yun ni Abraham dahil siya is lubhang matanda na. Kung mahirap kay Abraham, marahil ay mas mahirap dun sa alipin na inutusan. Maaaring isipin ng alipin, papaano nga kung hindi sumama? O pangalawa, papaano kung hindi magustuhan ang aking pinili? Sabihin, pagdating ari po ang napili ko, ba't kapangit naman yung pinili mo? Sa atin siguro yung problema yon. Sa takbo ng kwento, makapagtatatag tayo ng mga prinsipyo, paano masusumpungan ang kalooban ng Diyos. Una, dapat alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Mahalaga sa paghahanap na alam mo ang hinahanap mo. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak ng mapapangasawa. Ngayon, bakit hindi maaari mag-asawa ng isang Kananea si Isaac? Isa lang at simple lang ang dahilan. Dahil iba nga ang Diyos na sinasamba ng mga taga roon. Kaya sabi ni Abraham, huwag kang doon pipili sapagkat hindi si Yahweh ay sinasamba dito. Umuwi ka doon sa amin kasi yung mga kamag-anak ko ay sumasamba kay Yahweh, kaya doon dapat makapangasawa ang aking anak. Alam ni Abraham ang kalooban ng Diyos. Kaya alam din niya kung saan siya maghahanap. Kapatid, kung alam ninyo ang kalooban ng Diyos, alam ninyo kung saan kayo maghahanap. Ang unang konsiderasyon ni Abraham sa paghahanap ng asawa ng kanyang anak ay espiritual. Dapat ang mapapangasawa ng aking anak ay sumasamba din kay Yahweh. Dapat malinaw sa atin yung mga kapatid na hindi tayo nag-aasawa o nakikipagrelasyon sa hindi natin kasama sa pagsamba at pagkilala sa Diyos. Doon ika sa bayan kong pinanggalingan, doon sa bansang aking tinubuan, doon ka pumunta. Sabi ng isang sulat ni Pablo, huwag kayong makikipamatok ng kabilan. Ang problema sa pag-aasawa sa hindi mananampalataya o sa panliligaw ay yung pagiging kabilan. Alam niyo yung kabilan? Ang ginamit, huwag makikipamatok kasi yung pakikipamatok nung araw, pag nag-aararo, 2 baka ang ginagamit, 2 asno, 2 kabayo. Hindi sinisingkawan yung isang kalabaw at isang kabayo, isang baka, isang asno. Hindi pwede. Ginamit yung unequal yoke. Hindi pwede magsama ang dalawa kung hindi sila magkapareho. Kaya dapat ang pipiliin natin ay yung kaparehas natin ng pananampalataya. Huwag makikipamatok ng kabilan. Yun ang ibig sabihin. Kaya sa pag-aasawa, dapat ay makalangit o espiritual ang dahilan. Hindi mo masusumpungan ang kalooban ng Diyos kung ikay mananampalataya, kung hindi ganito ang iyong pag-iisip. Espiritual na kapakanan ang mahalaga. Mamamali ka sa iyong buhay kung hindi mo pa nakukundanganan ang kagalingan mong spiritual o yung iyong spiritual welfare. Hindi ka mamamali sa buhay kung ang pinakukundanganan mo ay yung makagagaling sa iyong buhay espiritual. Nagkamali ang marami nang ang naging pangunahing
konsiderasyon nila sa buhay ay emosyon, pinansyal, o physical. May mga taong nakikipagrelasyon for convenience. May mga taong nakikipagrelasyon dahil sa physical attraction. Pero ang mga Kristiyano ay nakikipagrelasyon dahil una-una sa spiritual consideration. Kasi hindi magamatch yung isang Kristiyano at hindi Kristiyano. Hindi sila pwedeng magsama in a spiritual sense. Dito tayo namamali. Alam ba ninyo, kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, mas kumukonti ang iyong pinagpipilian, hindi ba? Mas kumukonti. Pag wala kang batayan ng pagpili, parang lahat pwede. Pero pag may batayan ka ng pagpili, mapipili mo lamang yung karapat-dapat kasi alam mo yung hindi pwede at alam mo yung pwede. Alam mo ang kalooban ng Diyos, alam mo ang hindi kalooban ng Diyos. Kaya dun pa lamang sa unang prinsipyo, nalalapit ka na sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Umuunti ang iyong pagpipilian. Alam niyo, pag dami ng pagpipilian, lalo kayo nalilito. Amen? Nasa isang klase ka, 25 ang kasama mong dalaga, lahat magaganda. O anong gagawin mo? Magaparamdam ka sa kanila lahat? Huwag mong gagawin yon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yon. Huwag tayo magpaparamdam sa kanino man hanggat hindi natin sigurado ang ating nararamdaman dahil makakapanakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Pag alam mo ang kalooban ng Diyos, naihiwalay mo na yung mga hindi pwede. Dahil alam mo kung ano ang dapat mong piliin. Merong lugar kung saan dapat ka maghanap. Hindi ba? Hindi ba lumiit ang paghahanapan? Doon lamang sa maliit nilang bayan, doon lamang siya maghanap. Malaki ang mundo pero hindi siya pwedeng doon maghanap. Doon lamang sa kanilang maliit na bayan. Padalawa, para masumpungan ang kalooban ng Diyos, dahil kung alam mo, dapat nakatalaga ka rito sa paghahanap ng Diyos, ay maraming kung papaano. Hindi ba yun ang problema? Papaano po kung hindi sumama? Sabi ni Abraham, kahit na anong mangyari, huwag mong papupuntahin doon ang aking anak. Bakit doon maghahanap pero hindi pwedeng pumunta roon si Isaac? Dahil ang pinakamalaking tukso ay pagka bumalik si Isaac sa kanilang bayan, ay hindi na siya bumalik doon sa lupaing iyon. Ay ang gusto ng Diyos ay dito ka titira, dito titirang anak mo at dito sila dadani dahil itong malawak na lupaing ito ay sa kanila ko ibibigay. Kaya ang isang pwede magkamali ay makapag-asawa nga ng tamang tao pero hindi naman nangyari ang layunin ng Diyos. Mahalaga, hindi lamang mapili mo, hindi lamang makapili ka ng asawa, kung hindi maghanap mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya mahalaga yung ano, mahalaga din yung papaano. Kaya may mga bagay na non-negotiable. Paano po kung hindi sumama? Paano po kung wala akong mahanap? Ano ang sagot? Kahit na anong mangyari, huwag mong pababalikin doon ang aking anak. Mga kapatid, nakatalaga ba tayo doon sa kahit na wala, ay hindi ako mag-aasawa ng hindi ba nananampalataya? Meron ba kayong ganong katibay na resolution na kahit manatiling single, hindi ako mag-aasawa, maliban ako ang kalooban ng Diyos? Ganito ang sabi ni Abraham. Kahit anong mangyari, huwag mong papupuntahin doon ang aking anak.
Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala kang ng pananagutan sa akin. Hindi lang nakatalaga sa ano, siya nakatalaga sa papaano. Kahit na anong mangyari, kahit pa hindi sumama, kahit wala ka pang mahanap, nakatalaga ka sa kalooban ng Diyos. Minsan ay tayo nadi-discourage. Ang mga binata naman, minsan ligaw na ligaw, tapos masasaktan pag binasted. At sasabihin, hindi ako sagutin ng Kristiyano, doon na lang ako manliligaw sa hindi Kristiyano. Maaari nga madaling pasagutin yung mga yon. Italaga mo ang iyong sarili na mag-aasawa ka lamang sa kalooban ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mangako ka. Tingnan mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, mangako ka na mag-aasawa ka lamang sa kalooban ng Diyos sa iyo. Yung pagtatalaga ay mag-aakay sa iyo sa tamang tao. Naunawaan po ba niyo? Kapag nakatalaga ka sa kalooban ng Diyos, mismong yung pagtatalaga na yun ang gagamitin ng Diyos para masumpungan ang tamang tao. Paano kung meron pa palang dumating na lalaki, hindi pala yun. Alam mo namang hindi yun, pero ari-ari, kisa ako'y maghintay pa sa wala, na mismo yung pinakamabuti na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kapag nakatalaga ka, alam mo kung sino ang tatanggihan mo at alam mo kung sino ang tatanggapin mo. Ang pagtatalaga mo ang tutulong sa iyo para maghintay. Kapag nakatalaga ka, maghihintay ka. Dahil alam mo kung anong iniintay mo. At pag may tao na nasa harap mo, na alam mo na hindi mo rin siya tatanggapin. Sa halip, mag-iintay ka pa. Dahil yung pagtatalaga mo sa kalooban ng Diyos, ang mag-aakay sa iyo para gawin yon. Hindi ka mapupunta sa kung kani-kanino. Dahil alam mong darating ang tamang tao para sa iyo. Sabihin mo uli sa katabi mo, huwag ka namang masyadong apurado. Kapag nakatalaga ka, maghihintay ka, hindi ka bibigay. Alam mong kaya mong kilatisin yung para sa iyo. At wala kang bang pipiliin yung kundi yung kaisa-isa na yon na inihanda ng Diyos para sa iyo. Yun ang hinihintay mo. Hindi ka nabigay sa pressure. Hindi ka nabigay sa panunukso. Hindi ka nabigay sa takot. Doon ka sa ipapadala ng Diyos sa iyo. Hindi naman ang makasumpong ng mamahalin ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Namamali kasi ang mga tao, natatakot sila, nakakatakot bang maging single habang buhay? Kapag ka nang ibabaw yung takot na yon, mapupunta ka nga sa kung sino lamang diyan. Ngunit kung nakatalaga ka sa kalooban ng Diyos, sasabihin mo, hindi naman ang makasumpong ng mamahalin ang pinakamahalaga. Hindi ang pag-aasawa ang pinakamahalaga. Hindi ang pag-ibig ng tao. Kanina, inaisip ko, tingnan ninyo ang kwento ni Rebecca at ni Isaac. Wala namang pag-ibig doon.
Akala lamang natin ay mas mahalaga ang pag-ibig. Sa kwento na ito, may pag-ibig bang binabanggit dito? Ngunit ang tunay na kalooban ng Diyos ay mauuwi talaga sa pag-iibigan. Kung paano pagkakita ni Isaac doon sa babae ay nagustuhan na niya. Papayag ka bang mapangasawa ang isang taong hindi mo pa nakikita? Napansin ba niyo sa kwento na ang dalawang taong ito hindi pa nagkakita? Hindi pa nila. Mabuti sana kung may picture na noon at sabihin ni Ning, tingnan pa yung aking amo. Cute ano. Wala. Hindi pa sila nagkakita. Hindi nila alam ang itsura ng isa't isa. Kaya, ang take off sa pag-aasawa ay hindi ang pag-ibig. Mali. Dapat ay ang kalooban ng Diyos. Dapat kung kalooban ng Diyos, doon din mauuwi yun. Yung aming ninong ay missionary ng OMF. Bata pa sila noon. Kinuha naming ninong at ninang. At nagkwento sila ng love story. Medyo may edad na rin sila na magkakilala. Pero na sila magkita, naramdaman nila na merong inihandaan Diyos sa kanila. At sila nag-pray. At natiyak nila pareho na sila ang kalooban ng Diyos para sa isa't isa. Ang problema, wala naman silang nararamdaman sa isa't isa. Sabi ng babae, mahirap naman ako magpakasal sa isang lalaking wala naman ako nararamdaman. Pero tiyak nila ang kalooban ng Diyos at sila'y nagumpisang manalangin. Palipas ng ilang araw, ang pag-ibig ay kusang sumibol. Kaya unahin muna natin ang kalooban ng Diyos at magantay ng konti at ang pag-ibig ay kusang sisibol. Sabihin mo sa katabi mo, kusang sisibol. Kaya wag natin problemahin ang pag-ibig. Ang problema natin ang kalooban ng Diyos. Dahil yun ay, ang kalooban ng Diyos ay palaging mauuwi sa isang magandang kwento ng pag-ibig. Kaya sabi ng babae, nung matanaw si Isaac, sabi doon sa alipin, sino yun? Sabi naman nung alipin, ayan man din ang amo ko, yan man din ang mapapangasawa mo. Ay, nahiya pa si Rebecca, nagpandong pa ng belo. At nang ihatid ng alipin, at makita ang mukha, ay sabi ni Isaac, halika sa akin, tolda. At mula noon, ang babae napamahal na sa kanya. Huwag natin masyadong problemahin ang pag-ibig. Mamaluloko kayo pag aisipin ng inyo na aisipin ng pag-ibig. Ang isipin natin ay papaano matutupad ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-aasawa ay pangalawa na lamang. Ang una ay ang layunin ng pag-aasawa. Dapat isipin muna ang layunin ng pag-aasawa, hindi ang pag-aasawa lamang. Patatlo, dapat ikaw ay may pananalig. Una, ano ang kailangan para malaman ang kalooban ng Diyos? Dapat alam mo kung ano ito. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Padalwa, dapat kahit na anong mangyari, nakatalaga ka na ang susundin mo ay kalooban ng Diyos. Pangatlo, dapat ay meron kang pananalig. Bumalik si Isaac na sabihin nung alipin, paano po kung ayaw sumama, sabi niya, nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng anghel upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Pambihira, no? Maliligaw lang asamahan pa ng anghel. Naniniwala kayo? Gahanap lamang ng asawa, aabalahin pa natin ang anghel. Naniniwala kayo na babarusuhin ng Diyos ang lahat ng bagay para mangyari ang kanyang kalooban? Ang sabi dito, magsusuko siyawan ng anghel at siya'y mauuna sa iyo. Ano ibig sabihin nung ang anghel ay mauuna? Mauuna daw ang anghel. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay ipiprepare ng langit para ang mangyari ay kalooban niya.
mahirap isipin sa atin sa dinami-dami niya ay sino dyan? Problema ba ninyo yan? Kahit nga maliit na bayan, ay kung 500 ang dalaga doon, ay isa lamang naman ang hahanapin mo. Paano mo matitiyak na siya na nga? Sino sa inyo may problema ng ganon? Nakalista na yung mga dalaga. Sino dito sa tatlong ito? Ito o ito? Kung minsan ay nilimit na ninyo ang inyong pagpili, pero kahit na maliit na ang inyong pagpipilian, kailangan pa rin ninyo ng gabay ng Diyos para matukoy kung sino yung isa. Mga binata, word of advice. Kahit na maliit na ang inyong pinagpipilian, halimbawa ay 2 na lang o 3 na lamang, huwag kayong magpaparamdam sa kahit na isa sa kanila. Malibang, sigurado ka na. Alam niyo ang alipin, nanalangin siya. Ang sabi niya, Panginoon, ako po ay tatayo dito sa balon at ako po'y makikiinom sa mga dalagang darating. At kung sino po ang magpainom sa akin at magpainom dito sa ilang 12 kamelyo, aba kung 30 galon ng isang kamelyo, gaano kadaming tubig ang sasalukin ng dalaga para mapainom yon. Pero ang hinahanap niya ay isang dalaga na may mabuting kalooban. At siya ay naniniwala na tutugunin siya ng Diyos. Malinaw sa aliping sinugo na hindi kung sino-sino ang kanyang pipiliin. Papaano malalaman? Ang pananalig ay malaki ang papel dito. Hayaan mong ang Diyos ang gumabay sa iyo. Si Abraham ay naniwala sa ganap na paggabay ng Diyos. Magsusugo siya ng kanyang mga anghel upang tulungan ka. Kaya relax lang. Habang naghahanap, relax. Manalig na ang Diyos ang bahala at ang Diyos ang nakilos. Kaya inutusan na lang ni Abraham ang kanyang alipin dahil siya naniniwala na ito naman ay sasamahan ng Diyos. Isusugo ng Diyos ang kanyang anghel upang tulungan ka. That was the assurance. Sigurado si Abraham na makasusumpong ang alipin ng angkop para sa kanyang anak. Sa makatwid naniniwala si Abraham na ihahanda ng anghel ang kanyang daraanan, i-arrange ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, upang pagtagpuin ang dalawang itinadhana ng Diyos. Naunawaan ninyo na meron daw pinagtagpo pero hindi, merong itinadhana pero hindi pinagtagpo. Ito talaga tinadhana. At ang Diyos ang gagawa para ang dalawa ay magtagpo. 1,000 miles away apart from each other. Gagawa ang Diyos para mag-cross ang inyong landas. Kaya, huwag natin pilitin. Mauuna ang anghel. Baka naman na inuunahan mo pa ang anghel ay baka naman hindi pa nagawa ang Diyos, inapilit mo na ang Diyos na gumawa. Antayin mo na ang Diyos ay kumilos para hindi ka mahirapan. Huwag natin uunahan ang paggawa ng Diyos. Napansin ba ninyo na sa paghanap ng asawa, patulog-tulog naman si Isaac ang namumroblema yung mag-amo. Alam mo ba na hindi mo kailangan problemahin yan?
Mauuna sa iyo ang anghel, sabi. At ang Diyos ang maglalapit sa dalawa. At ang asawa ay dumating na lang. Isang hapon. Hindi inaasahan, ni hindi inihintay. Manalig na ang pagkilos ng Diyos ay aktibo sa panahon na kailangan mo na ito. Eh kung nakita ni Abraham na kailangan na ni Abraham ng kanyang anak ng asawa, eh gaano pa naman ang Diyos? Alam ng Diyos kapag kailangan na natin ng asawa. Isa sa gantimpala ng paghahanap sa kalooban ng Diyos ay ang maranasan ng Diyos. Napansin ba niyo sa kwento na naranasan ng alipin na yon ang Diyos? Kung paano siya gabayan? Kaya hindi lamang ang masumpungan ang tamang tao sa buhay, kundi maranasan ng Diyos sa paghahanap. At yun ang maganda, mga anak, yung maranasan ng Diyos. Kasi yun ay isang magandang kwento na pwede niyong ipasa sa inyong mga anak sa darating na panahon. Pwede ninyo silang turuan sa daan na inyong nilakaran. Magiging modelo kayo at patutuo. At yun ay di matatawarang pamana. Pangapat, manalangin. Ang bigat ng assignment ng aliping yon. Pwede nating sabihin impossible task. Kasi yung tao, yung hinahanap niya ay isang wala pang unknown, wala pang pangalan. Ang gusto kasi natin, agad may pangalan na eh. Ang gusto natin may pangalan, ang gusto natin na pinagpipray natin yung pangalan. Pero kung minsan, ang kalooban ng Diyos ay walang pang pangalan. Hindi mo pa alam, hindi mo pa kilala, hindi mo pa nakikita. Pero nananalangin ka na kayo pagtatagpuin ng Diyos. Ang pananalangin ay isang anyo ng pagpapasakop. Nagpapasakop ka sa Diyos, kaya ipinapanalangin mo. Sa pananalangin, pinapatay mo rin ang iyong sariling kagustuhan. Ito ang ayaw kong kayo masandwich dito sa ganyang sitwasyon. Na kayo'y parehong nagmamahal sa isa't isa, pero hindi ninyo tiyak ang kalooban ng Diyos. Mabigat yan. Pakinggan ninyo ako, baka kayo dumating sa isang panahon na parehas ninyong mahal ang isa't isa, pero hindi ninyo tiyak ang kalooban ng Diyos. Matutukso kayong sabihin na, ang mahalaga naman ay mahal natin ang isa't isa. Bakit ang kalooban ng Diyos hindi mas mahalaga kaysa pagmamahalan ninyo? Dumating kami sa punto, kami magkasintahan pa. Kaya sabi ko, alin ang mahalaga? Mahal natin ang isa't isa? O kalooban tayo ng Diyos? Kung ang mahalaga ay kalooban ng Diyos, maghiwalay muna tayo at tiyakin muna natin ang kalooban ng Diyos. Pero mahirap maghiwalay ang dalawang nakatali na mahal lang isa't isa. Kasi maraming posibleng mangyari. Pwede ako manligaw sa iba at pwede siyang ligawan ng iba. Lumalabas ang maraming insecurities and fears. Huwag ninyong susuutan yon. Huwag kayong papasok sa relasyon hanggat hindi ninyo tiyak ang kalooban ng Diyos, dahil pahihirapan ninyo ang inyong sarili at isusubo ninyo ang isang sarili sa isang sitwasyong walang katiyakan kung kalooban ng Diyos. Pero pinagpasyahan namin yon. At masaya kami na pinagpasyahan namin yon. At pakalipas ng 3 buwan, natiyak namin ang kalooban ng Diyos. Kaya pumunta uli ako sa kanila at sabi ko, tiyak ko na ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pananalangin, isinusuko natin ang ating kalooban. Sabi ni Jesus, thy will be done. Sinabi ni Jesus, ang mangyari ay ang kalooban mo at hindi ang kalooban ko. Kaya sa pananalangin, bukod sa inaapuha po ang kalooban ng Diyos, ay isinusuko mo rin ang iyong kalooban. Ito, hindi ihahayag sa iyo ng Diyos ang kanyang kalooban hanggat hindi mo muna isinusuko sa Kanya ang iyong kalooban.
Ang pinakamatinding kalaban ng kalooban ng Diyos ay ang kalooban mo. Kaya nais ng Diyos na iligtas tayo sa ating sarili, kaya ang nais niya kahit ang sariling kalooban ay isuko natin sa Kanya. Tingnan niyo sa verse 12, tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong kamelyo, iyon na po sana ang babaeng inihanda ninyo. Guhitan ninyo ang salitang, inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Ano ang kanyang paniniwala? Na mayroong isang babae na inihanda ng Diyos para sa kanya. Nananalangin tayo para ihatid tayo sa taong inihanda ng Diyos para sa atin. Meron isang pastor na nangangaral na sabi niya, basta Kristiyano, wag mo nang itanong kung kalooban ng Diyos o hindi. Pastor yan, malaki ang kongregasyon sa Manila. Sa kanya, basta pasok sa bakod. Pero ako'y naniniwala na merong specific na tao, ayon sinabi dito, sa babaeng inihanda ninyo. Inihanda ng Diyos. Naniniwala siya na inihanda ng Diyos yun. Wala nang iba. At yung kaisa-isang yun ang kanyang hinahanap. Hindi kung sino-sino. Inihanda ng Diyos. Pero, kailangan mong mag-set ng mataas na pamantayan para makita mo ang kalooban ng Diyos. Ay doon sa seminaryo, sabi nung isang binata, nakatanaw sa dormitoryo ng mga dalaga, Panginoon, kung sino ang unang lumabas sa pinto, yun na po ang kalooban niyo sa akin. Ay ang lumabas ay yung aso na alaga ng direktor. Sa pananalangin, maging seryoso tayo. Alam ninyo, ang hinahanap ng alipin na yung dapat mapangasawa, mabait, masipag, matyaga, meron servant attitude, mapagpatuloy na babae, hospitable person. Meron siyang picture ng isang babaeng dapat mapangasawa ng kanyang amo. Maganda rin sa ating buhay, hindi tayo naghahanap ng perpektong tao, pero nag-set tayo ng mataas na pamantayan. Napansin ba ninyo na hindi naman natingin ang alipin kung pangit o maganda? Sinabi lamang dito na lumabas si Rebecca, dalaga at maganda. Bonus na lamang yung maganda. Ang mahalaga ay kalooban ng Diyos, bonus na lamang yung maganda. Verse 21, tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung yun na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Matapos makiinom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 porselas na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos tinawag niya ang tinanong niya, kanino kang anak? Alam ninyo, hanggat hindi kayo sigurado, huwag kayo masyadong regalo na regalo. Nakita na ng alipin na parang ito na. Parang ito na. Meron lamang siyang konting kailangang malaman para masabing 100% ito na. Kaya ang tanong niya ay, kanino kang anak? At sumagot ang dalaga. Kasi kailangan ay kamag-anak. Kaya inatanong kong kaninong anak dahil ang hinahanap niya mapangasawa ay kamag-anak. Noong panahon na yun ay talagang nag-aasawahan ang magkamag-anak.
Kaya mahalaga ang tanong na yun kasi yun ang matiyak 100%. Sumagot ang babae, ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nacor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain pati sa inyong mga hayop. Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumamba. Ngayon, bakit nung malaman niya ay siya'y napaluhod at sumamba? Bakit? Dahil alam niya 100% na ito na ang hinahanap mo. Kaya doon sa tabi ng balon, siguro napanuoran siya ng Rebecca. Ano kaya nangyari din sa mamang are? At nagalumpas ay din sa may balon at sasampa sa Diyos sa pagpapasalamat. Eh pinainom ko lamang naman. Baka may lagnat. Naintindihan ninyo. Minamasdan, ito na kaya nung matiyak na ito na, abay nilabas na niya yung mga ginto niya dala. Ining regalo ko sa iyo ay kanino kang anak? Kumbaga ang inatiyak niya ay Kristiyano mag-ere. Gagabayan ka ng iyong panalangin. Gagabayan ka ng iyong panalangin. Bakit ayaw kong mag-invest kayo ng kahit na emosyon sa isang tao kung hindi kayo sigurado? Na iba yung regalo, tas abawiin. Nangyayari sa mga immature, bigay ng bigay, tapos abauin. Huwag ganoon. Hanggat hindi ka sigurado, huwag kang mamuhunan sa kanya kahit ng panahon mo. Pero kapag sigurado ka na, bumunot ka na, dinala niya lahat ng kanyang mga regalo. Alam ninyo, ang dala niyang pasalubong, karga ng 12 kamelyo. Ano man ang hingi ng pamilya, dala niya. Dahil hindi siya uuwing, hindi kasama ang dalaga. Hindi ba dapat mauna ang panalangin? Dapat nyo makitang dapat na mauna ang panalangin. Pangatlo at panghuli, magmasid. Magmasid. Kapag ikaw ay nananalangin, nagmamasid ka, anong minamasdan mo? Lahat ng dalagang dumaraan? Nagmamasid ka, lahat ng maganda? May tarhan ka? Hindi tao ang minamasdan mo. Ang minamasdan mo ay yung galaw ng Diyos sa buhay mo at sa kapaligiran mo. Dahil naniniwala ka na isinasaayos nga ng Diyos ang mga bagay para yung para mangyari ang layunin ng Diyos sa dalawang itinadhana niya. Ang minamasdan mo ay ang pagkilos ng Diyos at kung papaano tinutugunan ang iyong panalangin. Kaya sa mga binata, hindi mo tinitingnan kung maganda o pangit. Sabi ko nga, yung mga panlabas na yan ay bonus na lamang. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, nariyan na si Rebecca. May pagkakataong tinutugon agad. Ngunit hindi ko sinasabing sa inyong karanasan ay tutugunin din agad. Ang tiyak ko ay kapag kayo manalangin, ay tutugunin kayo ng Diyos. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nacor. Siya'y dalaga at napakaganda. Napakaganda. Meron ba kayong matang nakakakita? May mga tao kasing may mata pero hindi nakakakita. Kasi hindi niya makita yung dapat niya makita. Sa pananalangin, binubuksan ng Diyos ang inyong spiritual na paningin para makita ninyo na, ito. Isang babaeng kalahi ng aking amo, mabait, mabuting kalooban, mapagpatuloy, masipag. Walang duda, ito na ang babae.
Meron bang space sa pag-aalilangan sa isip at puso ng alipin? Kapag tiniyak ng Diyos ang kanyang kalooban, walang space sa kahit na kaunting doubt kung paano na-experience nitong lalaki na ito. Walang space sa kahit na kaunting pag-aalinlangan. Naunawaan ng alipin na ang Diyos ang gumawa, kaya siya nakarating sa bahay na iyon. Kaya hayaan mong gabayan ka ng kalooban ng Diyos, ng iyong panalangin, ng iyong pananalig, ng iyong pagmamasid. Ang tatlong ito magtutulong-tulong para makita mo at matiyak mo nang walang pag-aalinlangan yung tao na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sabi niya sa isang talata, yun na po sana ang pinili ninyo. Hindi ba magandang ipanalangin, Panginoon, kayo na po ang pumili para sa akin. Okay ba yun? Panginoon, kayo na po ang pumili para sa akin. Baka ako'y magkamali sa akin pagpili. Sana po ang darating ay yung pinili mo na. At ihatid mo ako sa taong yon na pinili mo na para sa akin. Ano ang dulo ng lahat? Verse 67, kaya si Isaac dinala sa kanyang toldang babae at napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Yung babae na yon ay naging tugon sa kanyang pangangailangan dahil nung panahon na yon, namatay ang nanay niya, siya ay depressed, siya ay malungkot, at dumating ang babae na nagbigay kulay sa kanyang buhay. Amen? Gusto ba ninyong ipadala ng Diyos yung isang tao na magbibigay kulay ng inyong mundo? Napamahal sa Kanya. Alam ninyo, lalo ninyong may enjoy ang pag-ibig at pag-aasawa kapag nasa sentro kayo ng kalooban ng Diyos. Lalo ninyong may enjoy ang pag-ibig at pag-aasawa. Dapat ito ay grounded with prayer. Bagamat wala kang karanasan sa paghahanap, tandaan mo ang apat na ito at dun ka tutungo. At ang mapapapunta sa iyo ay yung best ng Diyos para sa iyo. Pwede kaya nating maranasan ang naranasan natin ng aliping yon? Mga kapatid, walang pakikipagsapalaran dito. Walang swerte rito. Nagtagpo ang dalawa, hindi dahil naswertihan nila, hindi. Kundi talagang yun ang niloob ng Diyos nang hanapin ng mga tao ang kanyang kalooban. Halimbawa, may mga taong nahihirapan sa pag-asawa, mali ang pagpasok nila, sabi nila, ito ang swerte ko ay. Yan ang pinili nila, pero hindi yun ang nais ng Diyos para sa kanila. Ang dalawang tao ay pinagsama ng Diyos para tuparin ang layunin ng Diyos. At ito'y totoo sa atin bilang mga covenant people. Sa aking pagtatapos, ito ang aking payo. Huwag tayong magmadali. Ihandog ang sarili sa Diyos at sikaping lumalim ang kaugnayan sa Kanya. Tingnan ang direksyon mo sa buhay. Baka ang hinahanap mo'y patungo rin sa direksyon yon. Sabi ng Biblia, paano magsasama ang dalawa malibang sila'y magkasundo? Kaya alamin mo kung pasan ang iyong buhay at ang hinahanap mo ay pihong patungo rin doon. Manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos. Ito ang sabi, tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kung yun na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Tahimik na nagmamasid. Mga kapatid, may panahon ng pananahimik sa Diyos. Sa panahon ng pagmamasid, manahimik at gamitin ang lahat ng pandamang espiritual at matitiyak mo ang kalooban ng Diyos.
Verse 50, pagkatapos ako'y nagpatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng aking among si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito. At dito ko nasumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Nawanin niyo yung salitang dapat mapangasawa. Si Rebecca ang dapat mapangasawa. Dapat masumpungan ninyong dapat ninyong mapangasawa. At iisa lang yun. Sumagot ang mag-amang Bituel at Laban, yamang ang mga bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala kaming masasabing anuman, isama mo ang dalaga. Pagkarinig nito ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. Hindi ba magandang kwento ng pag-aasawa? Yung lahat ay happy. Gusto ba ninyo pumasok sa pag-aasawa na lahat happy? Yung iba ay sila'y happy, ang pastor hindi happy. Masaya yung parting babae, yung parting lalaki hindi happy. Sa pagkalooban ng Diyos. Kapag panahon ng Diyos, lahat happy. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko, lahat tayo happy. Di ba maraming, ay yung magkasintahan, masaya. Naganguy-nguy naman si nanay. Nagamaktol si tatay. Kasi hindi pa tapos, humala na. At hindi na nakinig sa payo nila. Ang lahat ng paghahanap ay dapat mauwi sa pasasalamat at pagsamba. Ganito ang sabi, minamasdan, tahimik na nagmamasid at alipin at iniisip kung yun na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Mas maganda kung ang darating ay tugon sa dalangin. Amen po ba? Ang gusto nating mapangasawa sa buhay ay yung tugon ng Diyos sa ating panalangin. Amen? Iintayin natin ang tugon ng Diyos sa ating panalangin. Amen? Amen. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabay ng iyong mga salita. Pinagyaman mo ito sa aming mga puso. Sana'y sa buhay namin, masunod namin. Sa ikabubuti rin namin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.